Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. Narinig ng mga tagapagturo ng kautusan ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Yesus patungkol sa muling pagkabuhay sa harap ng mga Saduseyo. Kaya't lumapit ang isang tagapagturo ng kautusan at tinanong si Jesus, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ang pinakamahalagang utos ay ito: Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Namangha ang tagapagturo ng kautusan at sinabi niya, "Tama po, Guro." At sinabi ni Jesus, "Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang tagapagturo ng kautusan ay naniniwala na ang dalawang utos na ito, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ang pinakamahalaga." Sa kasulatan, may ibinigay na 10 utos ang Diyos sa bayang Israel at sa ating lahat. Ang 10 utos na ito ay nahati sa dalawang bahagi. Yung unang 3 utos ay utos tungkol sa Diyos. Yung huling 7 utos ay utos o mga utos patungkol sa kapwa. Ngunit sa bagong tipan, ito ay binuod ng ating Panginoong Hesukristo sa dalawa lamang: pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At totoo naman na hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi nakikita kung hindi natin kayang ibigin ang kapwa natin na ating nakikita. Hindi maaaring maging laman ng ating isip, ng ating puso, ng ating lakas, ng ating kaluluwa ang Diyos kung hindi natin siya iniibig at minamahal sa pang-araw-araw nating buhay, sa pakikasalamuha natin sa ating kapwa-tao. Ngunit malaking katanungan rin na paano kung maiibig ang aking kapwa kung nakikita ko ang kanilang kamalian, ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga kasalanan sa mga konkretong tao sa ating buhay sa araw-araw, ang ating mga magulang, ang ating asawa, ang ating anak, ang ating kaibigan, mga tao sa ating trabaho, mga tao sa ating paaralan. Paano ko mamamahal ang Diyos sa aking kapwa? At mahalaga ang susi ng mabuting balitang ito. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa likod ng mga salitang ito ay may isang malalim na misteryo, na para bang mamamahal natin ang ating sarili kung kaya nating mahalin ang ating kapwa. O pwede nating sabihin, mamamahal natin ang ating kapwa kung kaya nating mahalin ang ating sarili. Ngayon, sa harapan ng kahinaan, kamalian, kasalanan ng ating kapwa, nakikita natin ang ating mga sariling kahinaan, kamalian at kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi natin sila kayang mahalin sa kung anong mayroon sila, hindi rin natin kayang mahalin ang ating sarili. Kapag nakikita natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga kamalian at ating mga kasalanan. At dumarating sa panahon na kapag inaakusahan natin at binibigyang kondemnasyon ng ating kapwa, ay ganun din ang ginagawa natin sa ating sarili. Kaya nga, para bang napakahirap ganapin sa ating buhay ang dalawang utos na ito. At kung ito ay mga utos, wala tayong lakas na ito ay maganap. Sapagkat kung susuriin natin mula paggising sa umagang ito
Totoo ba na ang laman ng ating isip ay ang Diyos lamang? Totoo ba ang laman ng ating puso ay ang Diyos lamang? Sa umagang ito, saan natin ibinigay ang ating lakas? Saan natin ginagamit ang ating mga kamay, ang ating mga paa? Maaring hindi sa Diyos, sa ibang mga bagay. Kaya nga, kung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang pag-uusapan, tayong lahat ay bigo. Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Hindi natin kayang ibigin ang ating mga sarili sa ating mga katotohanan. Higit sa lahat, bigo tayo na mahalin ang Diyos ng buong buo, isip, puso, kaluluwa at lakas. Ngunit bakit ito ay mabuting balita? Sapagkat ang mga utos na ito ay naganap na o mayroong gumanap para sa atin. At ito ay ang ating Panginoong Hesus. Nung siya ay ipinako sa krus, minahal niya ang Diyos ng buo niyang isip. Siya ay kinoronahan ng tinik. Minahal niya ang Diyos ng buo niyang puso. Siya ay sinibat sa kanyang tagiliran at naglagos ito sa kanyang puso. Minahal niya ang Diyos ng buo niyang lakas. Ipinako ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Mga bahagi ng katawan na nagpapakita ng lakas ng tao. At bakit ba ginawa iyon ng ating Panginoong Hesukristo? Unang-una, para ipakita niyang minamahal niya ang Diyos buong buo. Ikalawa, para ihayag na minamahal niya ang kanyang kapwa. At sino ang kanyang kapwa? Tayo. Sa krus na iyon, naganap ang dalawang utos. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sinabi niya sa krus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang krus ay kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak upang maligtas ang sangkatauhan, maligtas tayo. Sa krus na iyon, makikita natin na may nagmahal sa atin. May nagmahal sa ating mga karumihan, kamalian, kahinaan at kasalanan. Kung titignan natin ang krus, ito ang totoong pagmamahal. At sa harapan ng pag-ibig na ito, tayo ay inaanyayahan ng Diyos unang-una, patawarin din ang ating mga sarili. Mahalin din ang ating mga sarili sa kabila ng ating mga pagkakamali at kasalanan, sapagkat may nagmahal sa atin, bagamat ang mga bagay na ito ay nasa atin. At kapag naranasan natin ang pag-ibig na ito yung tamang pagkakataon at tanging pagkakataon na mamamahal natin ang ating kapwa sa totoong sila. Kaya nga magpasalamat tayo sapagkat may gumanap ng dalawang utos. Ang Shema Israel ay naganap sa ating Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus dahil sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.